Hi girlfriends! Welcome back to my channel. So in this video, i-share ko yung magkano nga ba yung gastos kapag nagpa-opera ka or kapag na-hospital ka dito sa Australia nang hindi ka pa permanent resident. Pagpasensyahan nyo na yung buhok ko, impromptu vlog, wala nang ayos-ayos. Medyo patulog na tayo. So, yeah, haggard na. Okay na yan. So, kada makukuha ko yung bill or yung invoice ng doktor o ng ospital, isi-share ko sa video na to para magkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba yung gagastusin nyo. So, for transparency, i-disclose ko na rin yung ano nga ba yung situation ko. So, last year, October 2022, nag-start sumakit yung tiyan ko. Alam mo yung sakit na parang pinakamasakit na na-feel mo sa buong buhay mo. Parang dinescribe ko siya as 11 out of 10 na pain. Tapos, ewan ko, mababa din kasi yung pain tolerance ko. Tapos, yun, hindi ko alam kung ano siya. So, after mga ilang scan, ilang check-up, ganyan, pabalik-balik sa GP and whatever, March 2023, nalaman ko na may gallstones ako. Unfortunately, nasa lahi namin siya. So, yeah. Nagpunta ako sa specialist na surgeon na nagtatanggal lang talaga siya ng gallstones. Nirecommend niya sa akin na i-try ko muna yung low-fat diet kasi sa case ko, hindi naman kailangan urgent tanggalin pa. So, yun. Sabi ko, i-try ko muna yung low-fat diet. Tapos sabi niya, kung hindi ko na talaga kaya, tanggalin na lang kasi sasakit at sasakit talaga. Trinay ko muna yung low-fat diet. Ang pinaka-trigger kasi nung pagsakit nung tiyan ko dahil sa gallstones ay mga fatty food. So, yan yung mga taba-taba sa meat. Tapos, full cream milk kasi high fat siya. Basta dairy products in general. Yun yung mga triggers ko. June ata ako nagpa-consult sa surgeon. Tapos, ano na ngayon, September 2023. May or June ako nagpa-consult, mga ganun. So, mga ilang buwan ko nang tinatry yung low-fat diet or kung kakain man ako ng high-fat diet, yung unting portion lang talaga. Parang basta matikman ko lang, ganun. Tapos, mahirap siya in a sense na kapag hindi ko alam yung ingredients nung kinain ko or kapag mahirap tanggihan yung pagkain. So, yun, hindi siya mahirap. Kaya, nakapag-decide ako na ipatanggal na lang kasi parang lumalala din yung symptoms niya. So, nung una, sakit lang. Tapos, hanggang recently, parang sumasakit na yung ulo ko kapag sumasakit siya or nahihilo ko kapag sumasakit siya. So, parang lumalala na rin yung symptoms niya kapag may episodes ako ng sakit. 22nd of September ngayon, 2023, nagpa-schedule ako ng surgery for 27th of September. So, next week na. I think the night before, magsa-start na ako mag-fast kasi usually umaga yung surgery. So, yung surgery ay gagawin sa isang private hospital dito sa Sydney kasi dun yung hospital nung surgeon na nirefer sa akin ng GP ko. Sabi nung surgeon, after nung operation, which would probably take mga 45 minutes sa operating room, magsistay ako sa hospital for parang overnight lang para i-observe ako post-operation tapos kinabukasan pwede na umuwi. I-share ko lang yung ano ba yung cover ko dito sa Australia. Wala akong Medicare kasi hindi nga ako permanent resident. So yung Medicare, yung parang PhilHealth nila dito na mas, feeling ko mas beneficial kaysa sa PhilHealth sa Pilipinas. Real talk. Ang meron lang ako ay private health insurance cover for overseas visitors kasi naka-COVID visa nga ako. Tapos, yung, hindi ko nasasabihin yung provider ko, pero ang kinuha ko yung parang siguro 2 levels higher sa basic or isang level higher sa basic. Basta hindi lang siya yung basic na cover kasi na-try ko yung basic na cover sa student visa ko. Ang dami niyang hindi covered. So, ang ending, kunwari magpapa-cleaning lang ako sa dentist, ang dami kong out-of-pocket costs or yung babayaran mo na hindi covered ng insurance mo. As in, babayaran mo siya ng cash or on the spot, ganun. Nung kumuha ako ng tinatawag nilang advantage cover, ayun, ang dami niya ng covered na sakit, kumbaga, or cases in terms of medical conditions. Tapos, kumuha din ako ng extras sa cover na to. So, physio, dental, optical, ganyan-ganyan.
Ngayon, napapansin ko yung mga naka-visa dito, usually ang kinukuha lang nila yung mga basic cover. Kasi yun yung pinakamura. Buti na lang talaga, kinuha ko yung advantage na cover o yung parang higher sa basic dahil parang mula nung nag-30 ako, naramdaman ko yung mga health issues na tinatago ng katawan ko. So, yeah, buti na lang. At saka, for me, mas okay na rin na handa. Kasi hindi mo naman masabi kung anong mangyayari sa'yo, diba? Sabi nila, mas okay na masayang yung insurance kasi ibig sabihin, hindi ka nagkasakit. Kesa dumating yung panahon na magkasakit ka tapos hindi ka covered. So, marami kang ilalabas na pera sa sarili mo or out-of-pocket costs. So, itong gallstones removal, na-check ko na siya sa private health insurance provider ko na i-cover nila yung hospital expenses. So, yung paggamit ng room, kasi mako-confine ako. Tapos, yung paggamit ng operating room kasama na. Sabi nung, hindi ko sure kung tama yung estimate. Mga $8,000 ata yung estimate. Pero, i-check ko kapag tapos na talaga yung operation and yung stay. Kasi usually, bibigay nila yung breakdown ng costs nun kung magkano yung sinagot ng private health insurance mo. Tapos, ang doctor's fee, or yung surgeon's fee, tsaka yung anesthetist na tinatawag nila, or kung sa Pilipinas, ang tawag natin sa kanila, anesthesiologist. Ata. Yung mga ganon, mga specialist na doktor, babayaran ko muna sila na ako, lahat, in full. Tapos, ibibigay ko yung resibo or yung invoice sa private health insurance cost. And I think, i-cover nila 60% of that, of each cost. Nagbigay na sa akin ng quote yung surgeon. So, sabi nung parang assistant niya, ang babayaran ko altogether sa surgeon pa lang ay mga nasa $2,840. So, onti na lang, $3,000 na. So, babayaran ko muna yun in full, tapos ipapa-reimburse ko sa private health insurance provider ko. So, most likely, ang babalik sa akin ay 60%, pero i-update ko kayo kung magkano nga yung i-reimburse nila. So, andito na ako sa campus ng ospital. Naglalakad na ako para pumunta. Naglalakad na ako para pumunta sa admissions. Malaki itong ospital na to. So, medyo malayong lakad. Ito siya. Malaking campus siya. Okay, so 90 minutes daw ako sa operating room. Pasensya na sa boses ko. Ang sakit pa rin ng tiyan ko. Binigyan na ako ng painkiller na medyo malakas pero sakit pa din. Tapos ito yung mga binigay sa akin for, hindi ko alam kung afternoon tea o dinner na ba ito. Basta puro liquids pa lang. Ayan. So, second day ko sa hospital. Madi-discharge na ata ako today. So, antayin ko na lang yung surgeon na mag-update. Share ko lang. Isa sa mga na-impress ako dito sa Australia, yung mga kama nila or rooms nila, may mga ganyan na naka-ready na mga kabitan ng equipment. Hindi ko alam sa Pilipinas, may ganyan na rin siguro, pero hindi ko lang na-experience. Tapos, mayroon din ako nito sa kama. Ito yung gamit ko pantawag ng nurse. Tapos ito pang adjust sa recline ng kama. Ayun, wala lang. Amazing na. So, magto 2 weeks na mula nung inoperahan ako for the gallbladder removal. And so far, natanggap ko na lahat ng hospital bills or invoices. So, ngayon, i-breakdown natin yung mga hospital bills. So, magsimula tayo sa hospital costs, yung accommodation, tsaka yung paggamit ng operating room. Umabot siya ng nasa 5,660. So, ilalagay ko dito yung mga eksakto expenses. Kasi, ito lang yung mga naalala ko na numbers.
So, 5,660 sa hospital. And then, doctor's fee or yung surgeon, yung specialist ko talaga, nasa 3,100. Dun sa previous na clip, sinabi ko na nasa 2,800 yung ano niya, yung quote niya. May hindi kasi in-expect na nakita sa mismong surgery. So, dumagdag pa yun, kaya naging 3,100. And then, yung anesthesiologist ay umabot ng $2,016. So, altogether, umabot siya ng lahat-lahat. May narinig akong major surgery before na umabot sa $20,000 yung hospital expenses. So, nag-anticipate ako ng mas mataas pa. So, ngayon, i-share ko naman kung magkano yung binayaran ko. And the answer is, wala. So, ayun, nakakatuwa kasi in-expect ko 60% lang yung ibabalik sa akin sa surgeon fee tsaka sa anesthesiologist. Surprisingly, sinagot ng private health insurance ko yung lahat ng yun. So, yung sa hospital fee, directly na nilang binayaran. Tapos, as in, hindi na dumaan sa akin yung bill. Nakita ko na lang sa app yung claim na binayaran nila. Tapos, yung surgeon tsaka yung anesthesiologist, dumating sa akin yung invoices. Tapos, yung inuna ko munang bayaran yung 2,000 sa anesthesiologist. Kasi inisip ko, okay, pag may na-rebate ako dito, idadagdag ko dun sa bayad ko dun sa 3,000 na sa surgeon, sa main surgeon. Tapos, naisip ko bigla, bakit hindi ko i-claim tong surgeon fee na 3,000 muna? Tapos, kung ano yung babayaran nila, edi okay, bayaran ko yung difference. So, claim ko sila pareho sabay sa private health insurance ko and bumalik na babayaran nila lahat. So, di ba, winner? Although, again, iba-iba yung insurances dito, iba-iba yung cover. No-note ko lang yung cover ko, hindi lang siya yung basic cover sa hospital. Kasi, yun nga, na-mention ko ata nung nag-student visa ako na sobrang basic lang yung cover. Halos lahat out of pocket mo. So, hindi siya sulit. So, ako, medyo mataas yung premium ko. Actually, nasa $200 per month. Single lang yun, ha? May kasama niya yung extras, dental, optical, physio, chiro, ganun. Yun, umaabot siya ng $200 per month. In the long term, sulit naman siya. And medyo mas mataas pa siya ng onte dahil hindi rin ako magbabayad ng $500 na hospital excess kada ma-admit ako. Kasi yung ibang cover, parang kapag na-admit ka, magbabayad ka ng $500 na gap. So ako wala akong binayaran talaga. Kasi nga, mataas yung premiums ko na fortnightly. So, yun. Kung pupunta kayo dito sa Australia, oo nga, makakatipid kayo sa fortnightly na rate. Parang mababa, ganyan. Pero, hindi nyo masasabi kung kakailanganin nyo yung hospital services. And kung kailan kayo magkakasakit, kailan mangyayari yung mga bagay-bagay. So, mas okay na handa ka na and mas okay na ready yung insurance mo. Marami akong naririnig na mga temporary residents na hindi sila nagpapa-check up dito or nagpapagawa ng procedure, umuwi pa sila ng Pilipinas kasi nga mahal daw yung procedure, tapos kung uuwi sila sa Pilipinas, edi sabay na lang. So, tingin ko nasa cover mo yon, nasa health cover mo. And kung pipili ka ng maganda yung inclusions na cover, hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas kasi kung tutuusin, mas maganda naman yung health facilities nila dito, tsaka yung dental facilities. So, okay na rin. Kasi yung insurance ko, hindi rin ako nagbabayad ng gap para sa dental fees ko. So, yun. So, that's it for this vlog. Thank you for watching this video. Please subscribe if you haven't yet. And see you on the next video. Bye!